Naiinggit ako sa mga nag-a-abroad noon, pero nung nandito na ako, laking sisi ko. Dahil ang hirap pala ng buhay dito. Pero nung medyo matagal-tagal na ako at nakahanap na rin ako ng magandang work, dati kasi katulong ang trabaho ko rito, ang hirap ng mag-alaga ng mga bata na makukulit na parang hagdan. And dito, hindi pa ganito ang mga ano noon place. Tsaka ang hirap ng buhay naman sa Pinas. Kaya ayun, nagtitiis dito hangga't kaya. Dito na ako tumatanda, mamumuti na nga ang aking mga buhok dito. Pero okay pa rin, sige pa rin, magtatrabaho hangga't kaya natin. At saka minsan, pag nakahawak ka na ng sahod mo, ang saya-saya mo na kahit isang iglap lang yan sa iyong kamay. And minsan naman, mas gusto ko pang tumira na dito kaysa sa ah, Pilipinas, pero hindi naman forever na nandito lang tayo dahil tumatanda tayo. Ayan na nga, ihatid na namin yung aking mga kasamahan sa kanilang mga trabaho. At maganda ang weather pala ngayon, kaya maglibot-libot muna tayo sa tabing dagat. Yan yung aking mga mata, halatang hindi nga nakatulog ng maayos. And ewan ko ba ito yung aking mata, hindi na talaga ako makabasa ng walang salamin, lalo na pag yung malapit, pero sa malayo, mababasa ko talaga. Tignan nyo naman ang ating daanan. Walang ka-traffic-traffic, ang linis. Ganito dito, ang linis-linis talaga itong bansa na to. Sobra. Kaya gusto ko talaga ang tumira dito. Pero hindi naman tayo pwede forever. At tingnan nyo, wala pang katao-tao ngayon. Ang pag-abroad ay hindi biro, talagang tiis, hindi sapat ang tulog, kumain ka sa hindi tamang oras, kaya minsan nagkakasakit tayo. Pero dapat, huwag nating kalimutan ang magdasal palagi. Bakit kaya yung mga kalahi natin, minsan kahit ngitian mo sila, kahit mag-smile ka, hindi kanila pinapansin. Ang dami ko talagang nakikita ng mga ganyan dito. Pero sa ibang lugar naman hindi. Ewan ko ba? Bakit ganito ang mga iba nating kalahi minsan? Huwag kayong magalit, huwag niyo akong ibas. Yun lang ang obserbasyon ko, okay? Dito sa lugar na to ay karamihan ang nandito ay yung mga embassy at may mga malalaking bahay din dito, ang sobrang laki, kaya yung mga kasambahay nila kawawa, ang mga yung mga isa lang ang kasambahay kasi akyat baba ka. At ito dito banda na to is yung nandito ang ating embahada. So ayan, ito may mga iba dito is bahay and mga iba naman ay mga opisina. So malapit na kami. Ito ay malaking hotel at ang ganda-ganda, o di ba? Karamihan na hotel dito is ganito ang style. Ayan, malinis at saka maganda ang view. Sa likod niyan ay dagat na. So mamaya pag uwi namin, dadaan muna kami doon sa dagat. Lubos-lubusin ko na yung aking pamamasyal ngayon dahil day off ko at bukas na naman. Sobrang pagod na naman tayo sa trabaho at wala na naman pahinga na halos hindi ka makaupo-upo sa trabaho mo. At ito, pauwi na kami. Ang ganda talaga ng hotel na ito. Maliwalas ang paligid. Mas gustuhin ko pa yung magtambay sa dagat o kaya sa malapit sa bundok kasi mas nare-relax ako kaysa yung sa mall. Pag sa mall naman, wala kang tigil sa kalalakad, lahat ng mga store papasukin mo, magwi-window shopping, mas napapagod talaga ako pag gano'n na dahil makikita mo yung mga mabibili at wala ka namang pambili. Nag-iipon na rin ako ng pera ngayon kasi malapit na akong magbakasyon. Ay mahirap talaga ang umuwi na walang kapera-pera. Pag uwi mo, marami ka pang ilalakad, marami ka pang babayaran na kailangan mo sa iyong paglipad. Kaya, ang pamasahe naman is libre. At ito nga, nag-iisip na ako, di baling wala akong ipasalubong kaysa basta makauwi ako at makita ko ang pamilya ko, 'di ba? Sana naisip ko, sana ngayong Pasko nandun ako sa bahay namin pero hindi pwede.
Ayan nga, nagtsisikahan nga kami dahil gusto namin parehas ang pumunta sa ibang lugar. Kaso nga lang, wala naman tayong pera na marami pag-uwi. Maraming salamat pala sa panunood. Sana bukas ulit panoorin nyo ang aking mga video. Bye-bye!